Ang contribution nyo para at least, or paghahanda, or ano bang ginagawa nyo para at least makatulong or para hindi kayo maapektuhan or kung ano man. Any contribution para ma-address yung kinakaharap natin Yeah, ngayon? really relevant question. Who wants to start? Siguro si Lance. Lance. Yung crisis nga, syempre, malapit tayo maubusan ng, di ba, ng energy and magiging parang baka maubusan, baka irarasyon na yung tubig and all, tapos yung mga kuryente daw and all because walang tayo masyadong reserve ng oil or gasoline or kung ano man. Paano ka naapektuhan and paano mo, at paano ginagawa mo para bilang paghahanda and your own contribution para yun nga, para makatipid or something or kung ano man. Ang daming question, tatandaan mo ba? Processing everything ko. Pero, well, for starters, yeah, yung gasolina po talaga, it's crazy right now. Pero, buti na lang yung nabili kong kotse is hybrid. It's half electric, half gas. So, medyo, mas nag-charge na ako ngayon kasi nag-gasolina. Pero I think yung electricity maapektuhan din. Pero I'm gonna check pa after the end of the month pag dumating na yung bills. And ngayon po nagsistock up na po kami ng resources. Pero, like kunyari, if may need man, like kunyari friends ko, I would offer na pwede silang kumain muna sa bahay. Pero hindi hatid ko na lang sila sa mga bahay nila since electric naman yun yung gamit kong kotse. So, ayun po. I just see that inflation's been really crazy as in sobrang tumataas talaga lahat ngayon. And it's kind of unfair for like public utility vehicles like taxis, tricycles, and jeeps. Kasi parang hindi pa ata na-change yung base fare as far as I know. Pero sana magawa ng paraan para hindi naman pulugi yung mga nagtatrabaho ng ganun po. So, Meg? How it affects me and my family, I think nararamdaman namin kasi sobrang mahal na talaga. Kahit naman capable kang magpagas, mararamdaman mo talaga siya kasi ang dami mo pang pwedeng pagtuunan nung pera na yun kung tutusin. So, well, we do what we can do, diba? If, like Lance said naman, if you can do carpool with friends, kung may pupuntahan kayong place na isa, so para to save, or even electricity, because soon it will be affected as well because of the oil. Siguro, syempre, hoping lang ako na the government will soon give yung support talaga that they will promise, and also mas concerned ako dun sa mga hanap buhay is yung public na mga transportation. Thank you. Kasi yun yung yun yung main nila, nakikita ko yung mga videos na umiiyak na sila asking for help from the government. So I'm really hoping na lang na sana magkaroon ng solusyon. And I'm grateful naman na nakikita ko online na may mga tao na tumutulong because they have the means to help. Nag-share sila ng kaya nila, like to lessen yung mga businesses, kahit mapalugi na sila yung nag-aano. So, siguro, magtulong-tulungan na lang. Yun na lang naman magagawa natin in time of crisis. So. Jairus? Affected kasi diesel yung kotse ko. Sobrang mahal compared to paano ako nagpapagas dati, as in, na-feel ko talaga. But, I guess, syempre mas, more than that, mas natatakot ka, what if nga maubos lahat? Kasi everything runs with gas. Paano yung mga deliveries ng food, and everything, electricity and all. So, more than sa kotse ko na iniisip ko, mas iniisip ko yung pang everyday life, eventually na mangyayari kung paano yung mga tatakbo at iikot yung resources natin sa pang-araw-araw. So, yeah, siguro ako, in a way, preparation. Ngayon, actually kanina nag-check ako ng mga portable na mga power stations. I'm planning to buy one para sa bahay that also could be powered or recharged by solar. Kasi malaking tulong talaga ngayon yung mga solar equipped na mga bagay. And then,
less na talaga yung pag-alis ko ngayon. Hindi tulad dati na pag pupunta ako ng gym, sinasadya ko pa yung Pasig coming from Fairview. So this time, I just go within the area na lang talaga para makatipid talaga sa diesel. Not because mahal, it's because more of baka yung ibang tao mas nangangailangan doon. Mas magamit ko pa yung gas sa mga bagay na mas worth it in terms of coming here, going to tapings, going to important na mga lakad. And contribution, I guess, very minimal yung contribution na magagawa natin eh. Masasabi ko lang natin na sa gobyerno na eh. So I just really hope na, they come up to their senses kung paano natutulungan yung mga tao kasi mas doon natin talaga yun ng mga public utility vehicle drivers eh. And more than that, I just really hope na we can get through all of this, especially the public utility vehicle drivers, lahat ng mga mas namamasada or gumagamit ng gas every day as their business, as their mode of living, right? It's not about, narinig ako, it's not about pagyaman eh. It's about surviving. And so are we. Everybody's on survival mode kasi, no matter how much you have the means, hindi mo na mabibili yung gas ng parang ganun lang eh. Diba? So, at the end of the day, it's not about the money, it's about survival mode. It's about, in terms of, if you have a lot of small things you can do, like on our end, if you can echo yung dinadaig ng mga tao, why not? Diba? Baka lalong mas seryosohin ng gobyerno yung krisis na nangyayari sa atin and sa mga tao mas nangangailangan ng tulong natin. So, yeah. Ayun po, nasabi na po ata lahat ni Jairus. So, kami po, naghahanap din po ako ng resources kasi sobrang namamahala na din po si Mama sa gas. Balitaan ko din po sa kanya na parang baka mag-lessen na yung pasok nila sa work. And nagre-restock po kami ngayon ng maraming food. Gaya din po lang sinabi ni Jairus, hahanap din po ako ng mga affordable na kakailanganin namin soon sa bahay. So, ayun lang po. Ako naman, I agree with all of them. Like, nakakalungkot po yung mga nangyayari ngayon. Kasi, nag-start siya sa nangyayari sa ibang bansa, apektuhan tayo yung oil, tapos damay-damay na lahat. So, ayun pa nakakalungkot dahil lahat po tayo ay nagsa-struggle kasi yun nga po tumaas yung presyo ng oil. So, yung mga public transportation, hirap din po sila para ipagpatuloy yung pamamasada nila, yung work nila. And apektado po yung mga tao na kailangan mag-commute. So, I saw this post online. News siya na parang lahat ng tao, parang ang dami nila nasa street lang sila. They're all waiting na para makauwi. Tapos may nakita pa rin akong post na 6 hours or 9 hours waiting for like car para makauwi. Tapos mag-work pa sila. Tapos parang isang oras na lang or konting oras na lang para magpahinga or para makasama ang pamilya nila. Then kailangan na naman nilang umalis. So lahat po talaga apektado. And yeah, I think what I can do right now, siguro para sa akin po, wala naman kasi akong kotse, nagko-commute lang ako. So mahirap din po sa part ko na mag-book or maghintay po ng public transport. Siguro, yung family ko in Batangas, wala naman po kaming electric car or hybrid na car. So, ayun, I'm saving up money to support them because yung business namin kailangan talagang ng kotse because we deliver things, ganyan. So yun, hirap din po talaga. And I think kailangan siguro mapagtuunan po talaga ng government ng pansin yung itong nangyayari ngayon. Mapag-usapan po talaga at magawa ng paraan. Kasi nakakalungkot at nakakaawa ang struggle po ng bawat Pilipino ngayon. Yun lang po. Okay, so I'm sorry to cut this short. Since we have very limited time and we have still a long line of people to ask